Ngayong linggo na mararamdaman ang unang bugso ng all-time high power rate hike. Pero puna ng ilang grupo, may dapat pang i-refund ang Meralco sa mga customer nito. Dati na kasing ipinag-utos ng ERC o ng Energy Regulatory Commission na ibalik ng PISAM o ng Power Assets and Liabilities Management ang sobra-sobra nitong siningil sa line loss at ipinasa naman sa mga Meralco customer. Ayon sa Meralco, nakabinbin pa sa korte ang kaso. Samantala, iniimbestigahan na ng Kongreso ang sabay-sabay na pagsasara ng mga power plant na siyang dahilan daw kung bakit kinailangang bumili ng mas mahal na kuryente. May report si Julius Segovia. Anumang araw ngayong linggo, makikita na sa mga bill ng kuryente ang unang bugso ng tasingil ng Meralco na 2 pesos and 41 centavos. Ayon sa mga nagpoprotesta, pautay-utay man ang paniningil, mabigat pa rin sa bulsa. Kaya naman ang grupong bayan, nagtatanong saan daw napunta ang bilyong-bilyong pisong dapat i-refund ng Meralco sa kanilang customers. Pag nag-increase, automatic recovery ang pamamaraan no? Pero pag kailangan mo nang magbaba ng singil, kunyari yung mga refund, yung mga rollback, katakot-takot na legal proceedings ang nangyayari. Matatanda ang ipinag-utos ng Energy Regulatory Commission sa Power Assets and Liabilities Management o PISAM na namamahala sa NAPOCOR na ibalik sa Meralco ang kanilang sobrang singil sa line loss na nasa 5 bilyong piso. Dahil nadoble ang kanilang singil sa Meralco, nadoble rin ang binabayaran ng mga customer. Kasalukuyan pang nakabinbin sa korte ang isyong ito. Tinitingnan ng ERC yung issue ng offsetting kung po pwedeng i-offset ng Meralco doon sa bayarin niya sa PISAM yung dapat na ibinabayad sa kanyang buwanan ng PISAM. Antayin na lang natin ang pasya ng court on that matter. Alinsunod naman sa utos ng Korte Suprema, meron pang 30 bilyong pisong refund na dapat ibigay ng Meralco sa kanilang mga customer dahil sa overcharging sa income tax mula taong 1994 hanggang 2003. Pero ayon sa Meralco, naibalik na nila ito sa kanilang mga customer, maliban sa ilang industrial at commercial customers na hindi pa raw natutukoy hanggang ngayon. Paglilinaw ng Meralco, may partikular na customers na nagmay-may-ari ng pera, kaya hindi pwedeng ibangga ang taas-singil na ipinatupad ngayon sa generation charge. Isa pa, magkaibang component daw ito sa billing. Kung susuriin ang inyong bill, makikita roon kung saan napupunta ang inyong binabayad. 25% ang distribution cost o kita ng Meralco, habang 10% naman ang napupunta sa government taxes. 47% naman ang napupunta sa generation cost na ibinabayad natin base sa aktual na konsumo ng kuryente. Paliwanag ng Meralco, ngayong Disyembre lang mararamdaman ang ganitong kataas na dagdag singil dahil pautay-utay nilang sisingilin ng 4.15 power rate hike sa loob ng 3 buwan. Payo ng Meralco, bawasan ang konsumo ng kuryente para mabawasan din ang generation cost. Between air conditioning and the refrigerator, more or less in a common household, that represents around half or a little more than half of your consumption. Ang ilang Pilipino maging ang mga negosyante, dumidiskarte na sa pagtitipid ng kuryente. Ipapatayin namin yung mga matataas na ilaw namin. At saka mag-iilaw lang kami ng isa. Pero hindi raw may tatangging apektado ng power rate hike ang small and medium enterprises. Ayon pa nga sa Philippine Chamber of Commerce and Industry, may posibilidad na magtaas ng presyo sa produkto ang kanilang manufacturers. Pagka may nakita nagtaas ng presyo sa mga malalakihan, hindi magtataas din yan. Kaya lang, maghihintayan yan. Dahil sa posibleng domino effect ng dagdag singil sa kuryente, iniimbestigahan na ng Kongreso ang sabay-sabay na pagsasara ng 5 power plants. Ito kasi ang dahilan kung bakit kinailangan bumili ng mas mahal na kuryente ng Meralco. Hindi po ba na yung merong something fishy dito sa tila sabay-sabay na outages na naging factor sa pagtaas ng presyo sa West? All these things are possible, sir, Your Honor. So yes, it's possible. Yes, it's possible. That's why it has to be investigated. Ang ipinagtataka lang ng ilan, bakit hindi nakapag-imbak ang mga planta ng natural gas, gayong inasahan nila ang pagsasara ng Malampaya Natural Gas Field. Pero ayon sa DOE, wala pang pasilidad para sa stock ng natural gas at hindi rin daw obligado ang mga planta na gawin ito. Itutuloy ng komite ang pagdinig sa susunod na linggo. Pinaiimbestigahan na rin ng ilang senador ang dagdag singil ng Meralco. Julius Segovia, GMA News.